Paimbestigahan ng ilang kongresista ang pagpapapirma sa petisyong pag-amyenda sa konstitusyon kapalit umano ng ayuda. Nanatili naman ang debate kung dapat bang magkasama o hiwalay na bumoto ang Kamara at Senado sa pag-amyenda sa saligang batas. May unang balita sina Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. Nakakuha ang ilang mamabatas at personalidad ng litrato ng umano'y pinapipirmahang papel sa mga residente sa iba't ibang lungsod at probinsya sa bansa para sa People's Initiative tungo sa charter change. Sa pare-parehong dokumento, iisa ang isinusulong na amyenda sa saligang batas. Ito ay para baguhin ang Article 17, Section 1, Number 1 ng 1987 Constitution. Ito yung probisyong nagsasaad na anumang amyenda o rebisyon sa saligang batas ay maaari imungkahi ng Kongreso sa boto ng 3/4 ng lahat ng miyembro nito. Matagal nang pinagdedebatihan kung ano ang ibig sabihin nito, kung 3/4 ng mga miyembro ng House at 3/4 ng mga senador o 3/4 ng lahat ng pinagsamang miyembro ng House at Senate. Sa isinusulong na amyenda, pinapadagdag ang mga katagang voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. May naaamoy rito ang ilang mambabatas. Tingin natin dinidistort ang konsepto ng People's Initiative para mailusot yung attempt na i-ratsyada na talaga ang charter change. Kasi ang mangyayari dito ay kung jointly kasi na magpapasya ang Senate at ang House, ang House merong 300 plus members outnumbered talaga ang Senate, and for the longest time naman hindi talaga umuusad ang charter change sa loob ng Senado. Ano ang epekto nito? Overwhelmed, outnumbered yung mga senador. Nakalagay rin sa papel na lubos na naunawaan ng pumirma ang mungkahing amyenda. Sa panayam ng GMA Integrated News sa ilang pumirma rito, sabi nila hindi nila ito nauunawaan at pumirma lamang dahil may pangako raw ayuda kapalit nito. Tingin natin isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Kasi kapag ganon, iniimpluwensyahan sila para sumang-ayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Pinag-aaralan daw ng Makabayan Coalition sa Kamara na maghain ng resolusyon para paimbestigahan ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Sinisika pa naming kunin ang reaksyon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Ang mga papel isusumite sa COMELEC para maberipika kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. 12% ng mga rehistradong botante sa bansa at 3% sa kada legislative district ang kailangan. Yung mga pagbabayad, yan po ay titingnan din po ng COMELEC dahil alam nyo, kinakailangan sana kapag ikaw ay nagpapapirma, bukal sa dibdib at sa kalooban ng mga pumipirma. Pero nilinaw ng COMELEC na wala pa silang jurisdiksyon sa issue ngayon. Matagal ng debate tuwing nabubuhay ang usapin ng charter change kung hiwalay o magkasama bang boboto ang Senado at Kamara. Pirming tutol ang Senado dito dahil mababaliwala ang kanilang boto kung higit na marami ang mga kongresista na nasa mahigit 300 habang 24 lang ang mga senador. Si Attorney Raul Lambino minsan ang namuno sa hakbang na amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative noong 2005 hanggang 2006. Nakikinita na raw niya ang susunod na hakbang ng mga nasa likod nito. Kung makakalusot daw kasi ang isinusulong na amyenda na joint voting ng House at Senate, mas madaling maipasa ang iba pang gustong ipaamyenda sa saligang batas kapag umupo ang Kongreso bilang Constituent Assembly. Tama yung strategy, papaguhin yung paano boboto ang Kongreso, gagawin jointly, tapos uupo na yung Kongreso ng Pilipinas bilang isang Constituent Assembly at sila ang magbabago ng ating saligang batas. Ayaw pangunahan ni former Supreme Court Associate Justice Vicente V. Mendoza ang pakay ng mga nagsusulong ng charter change. Pero kung ang pagboto raw ng Senado at Kamara sa charter change ang pag-uusapan, naniniwala siyang hiwalay dapat ang pagbilang. The House and the Senate must meet in a joint session. Ibig sabihin, pareho silang mag-assemble. Number 2, pag may dumating na question, ang botohan dyan
should be separate. 2/3 is required. So you must get 2/3 of the House, 2/3 of the Senate. Bukod sa pagpapapirma sa publiko, agaw pansin din ang mga advertisement ng grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na bumabatiko sa 1987 Constitution. Ayon kay Noel Oñate, national convener ng grupo, donasyon daw mula sa private sector ang pinantutustos sa mga ads. Nangangalap daw sila ng pirma pero hindi sa kanila ang form na lumabas sa social media. Pero kami ay private sector. Apo. Sila ay kongreso, sila yung mga public officials that are elected. Ito is purely a civilian effort composed of private citizens. At kami ay kumukuha din ng mga signatures. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.